Okay, again, to continue the conversation, we have with us naman, no? Trisha Isabel Nabo is a woman who has lived her younger years being not so acquainted with the comfort of having a complete and healthy family. Given the circumstances of her parents being separated at an early age, and the occurrence of financial burdens as a result, this lass has continued to press forward. A full-fledged student of Montessori all throughout, she has turned herself into an academic achiever, turning into one of Montessori's A students. Despite being forced to mature at such a young age, and with the unprecedented hardships, as well as responsibilities being passed down onto her immaturely, she had still managed to deliver. Trisha is an embodiment of what it means to truly keep moving forward. So let us look at the sum of her journey for now. Palakpakan natin si Trisha. So hello, yung title ng speech ko ay What If My Daddy Loved You? Sorry, medyo emotional ako dun sa speech sa akin. So ayan. Eto, dako tayo sa audience analysis. So, nagpa-survey ako and karamihan sa atin galing sa traditional family. And only lang sa atin yung galing sa broken family. So, ngayon, i-define natin yung dalawang families na nabanggit. So, according sa Islamic and Catholic teaching, ang isang family daw ay consist of a mom, a dad, children or child na bonded sila ng isang marriage. So, ito yung napili kong dalawa kasi ito yung talamak sa Pilipinas. Marami sa atin ang mga Catholic at marami din sa atin ang mga naniniwala sa Islamic teachings. So, dako naman tayo sa kabilang part, which is yung, ano nga ba yung definition ng broken family? So, according kay, sa dictionary, yun daw, ang keyword dyan is divorce. So, we all know divorced, separated, ganon. And dito naman kay Dr. Anderson, who is a psychotherapist and psychiatrist, ang isang broken family daw ay may unhealthy na relationship. And surprisingly, nagulat din ako nung nabasa ko siya na kahit na isang intact family pala ay nakakaranas ng pagiging broken kapag wala kayong healthy na relationship. So, eto ako. Ginamit ko yung picture na yan ng grade 10 ako. So, nireuse ko lang para gumaan yung feeling ko dito sa aking speech. So, ako, living proof ako na galing ako sa isang broken family for 11 years. So, ayun. So, ang napili kong mga negative perceptions sa akin, bilang ako ay isang galing sa broken family, ito siya, tatlo siya. So, yung pinaka-gist ng tatlong to ay underperforming ako dahil sa familial background ko. Ayan. So, ito yung family ko, guys. Halaan nyo na lang kasi ako dyan. Pero i-reveal ko rin mamaya. Okay, so ito yung dad ko, tapos yung mom ko, ito siya. Tapos yung mom ko, may anak siya nung una niyang partner, pero hindi sila married. Ito siya. Tapos yung dad ko, may anak din siya na 3 sa una niyang partner. Tapos ito kami, anak na kami nung mom and dad ko. Bunga na kami nung relationship nila, nung marriage nila. And ito ako, guys. Sobrang bida-bida akong bata. Ayan. Tapos ito na yung family namin 11 years after. My mom, me, my older sister, and my younger sister. Yes, nagkaroon pa po ng anak yung mom and dad ko bago pa sila magkahiwalay. 2 years old siya nun, and I am 9 years old. So balikan natin kung ano ba yung naging buhay ko mula sa ganitong pamilya, tapos ito na siya. So, nung grade 4 ako, simulan natin siya sa ganito, kwento ko na siya. At yung dad ko, sobrang yaman namin dati, surprised ako, na ang dami naming pera. Lahat ng ituro ko, lahat ng iyakan ko, bibigay nila. Spoiled brat ako. Umabot ako sa point na yung hotdog, pinapabalatan ko sa kasambahay namin kasi sabi ko maanghang. Tapos pag hindi niya kinain, iiyak ako ng sobra. Tapos ang dami namin kasambahay na umalis dahil sa ka-spoiled bratan ko. Totoo yan. Ayan, ito yung dad ko, yan. Ito, si Arnel Pineda. Ayan, friend ng dad ko. Tapos yan. Tapos, ayan, so, after nung time na yon na, yun nga, yung
kasikatan ng business namin. Nung naghiwalay yung parents ko, nabaon kami sa utang. As in, walang-wala kami. Yung bahay namin nakasangla, wala kaming pang-enroll. Enrollment na that time. Tapos, 1 week na pumasok na yung mga kaklase ko. Pero kami nung kapatid ko, yung older sister ko, kasi 2 years lang yung age gap namin eh. Hindi kami pumasok for a week, absent kami. Tapos sabi nung mommy ko na, anak, hindi nyo pa naman kailangan pumasok kasi hindi nyo papasukan. Pero alam na namin, kasi kachika ko na yung mga kaklase ko na-excited na kami lahat pumasok, ganun. Tapos, a week after, nung papasok na kami, sabi nung mom ko na, anak, sabihin nyo na lang sa friends nyo na nagbakasyon tayo. E di syempre happy ako that time, kasi hello, yung mga kaklase ko, 1 week na silang alas 6 gumigising, tapos ako, 9 ako gigising, di ba? So parang, okay siya sa akin. Panalong-panalo ako doon. Tapos, pagbalik ko pa ng school, ipagyayabang ko pa sa mga classmates ko na, oh guys, tawag dito, nagbakasyon kami kaya ako absent. So di ba parang cool pa ako that time. And then na-experience ko pa na sa isang notebook, naghahati ako sa isang notebook, hati yung dalawang subjects ko dahil sa financial crisis namin. Ang technique ko doon, major subject tsaka minor subject. Kasi sa school namin lagi pinapasa yung mga major eh. So, syempre, technique ko, hindi naman lagi nagsusulat sa minor. Ito na lang i-prepare ko sa math. Para carry na. Tapos, panalo na naman ako kasi magaan yung backpack ko. Yung mga kaklase ko, walo-walo yung notebook. Ako, 4 lang. Hanggang sa na-call out ako ng teacher ko kasi Montessori school ako nag-aaral. Tapos sabi niya na, Miss Trisha, bakit 4 lang yung notebook mo? Tsaka bakit pinagkahati mo siya? Di ba dapat nag-iisa? Kasi yun yung requirement sa school natin. Sabi ko, ay sir, pasensya na po, bibili na lang ako ng bagong notebook. So, ang mga ginagamit ko, mga filler nung para sa college, gano'n. Parang aware naman kayo. Tapos, na-experience ko pa na hindi ako nag-exam that time. Kasi, wala akong test permit. Dalawa kami ng classmate ko sa class na walang test permit. So, kami dalawang hindi makapag-exam. Pero siya, pinag-exam siya ng teacher ko. Binigyan siya ng blue book. Blue book na kasi kami that time. Tapos, nagulat ako, nasabi ko, ay wala siyang test permit, tapos ako wala din ako. Bakit siya nakapag-exam? Sabi ng teacher ko sa akin, kasi mas onti yung balance niya. So, ay, sorry po na marami yung balance namin. So, ang sinabi niya sa akin, sige mag-nap ka muna. So, nag-nap ako. Yung setup ng classroom namin, ito yung mga jealousy. Tapos dito nakaharap, kasi nga, exam day. So, nakanap ako, so kita ko yung window. Nakita ko yung mom ko, dali-dali siya, tapos ginaganon-ganon niya sa akin yung, Marty kasi mom ko, dali-dali siya, ginaganon niya yung yung test permit, tapos tinawag niya ako. Siyempre ako, bad trip ako na, mag-e-exam na ako. Tapos ngayon, itong nanay ko inabot niya, sabi niya, anak, I'm sorry, I'm late. Galing ako sa meeting, sa opisina namin. Tapos sabi niya na, ito na yung test permit mo, you can now take your exam. Tapos di nag-exam ako. 20 minutes na lang yung natitira sa akin for me to take my exam. Pero naitawid ko siya. Tapos yun, so, nangyari pa dun sa isang exam dun sa school namin. High school na ako nito, guys. Tawag dito, yung humihinga ako ng partial points. Sabi ko, sir, baka pwede pong tama itong sagot ko. Reading comprehension exam. So, may reading material kami. At ang kwento doon, may 2 girls na best friend, tapos may isa silang gusto na guy. Kasi itong si guy, isa lang yung gusto. Tapos bet nila isa't isa. At ako yung hindi bet ng friend ko na yun. Tawag dito. Sabi nung teacher ko ngayon, sige Miss Trisha, tayo ka, sabi niya. Tawag dito, eto, si ganito, crush mo siya. Pero si ganyan, crush niya si ganito. So, naiwan ka. Tapos umiyak ako that time. Kasi napikon ako. Kasi girl, hindi ako crush ng crush ko that time. So ngayon, the following, sabi ko dun sa teacher ko, sir, na-memorial na po kayo. Tapos naging iconic line. Ganun ko ka-crush yung crush ko that time. Sorry So ayun, so that time, sobrang crush ko siya. To the point na umiyak ako. Sabi ko, naging iconic line siya my whole high school life. Sabi nila na, tawag dito, Trish, dito, na-memorial ka na, ginaganon nila ako all the time. Tapos kinabukasan nun, tumating yung mom ko sa school, kausap niya yung principal, yung guidance counselor namin, tsaka yung teacher na yun. Sabi nung principal na, Miss Trisha, pwede mo bang i-retell kung ano yung nangyari during that time? So, kwento ko na ganito nga yung nangyari. Tapos, hiningi yung thoughts ni principal sa mom, nanghingi ng
nanghingi yung principal ng thoughts sa mom ko. Sabi ng mommy ko, natakot ako that time kasi sabi ko, nalalaman niya na may crush na ako, na nagka-crush na ako ganito. Tapos sabi pa naman ng mom ko that time, nagulat ako, sabi niya na, Sir, wag po sana kayong gumamit ng ganyang example sa anak ko. Kasi, lumaki po siya ng walang dad. For 11 years, wala po siyang father figure. Yun yung exact line na sinabi ng mom ko. Paglabas namin ng guidance office, hindi na niya binanggit ever. Kasi akala ko, sa harap lang niya sasabihin, para pagtatanggol lang niya ako dun sa guidance counselor. Pero paglabas namin, pagagalitan niya ako. Pero hindi niya ako pinagalitan that time. Yun, so umuwi na kami. Na-experience ko pa na dahil sa financial crisis namin, hindi ako nakapagpasa sa UPCA. Nung nag-UPCA ako noong 2022. Late yun. Hindi ko makakalimutan dahil November 30 yung last submission sa UP. Tapos, bago mag-November 30, nagpasa na ako, pero kulang yung document, tsaka hindi yung original copy. Kasi dahil nga may utang kami, hindi kami makakuha ng original copy sa school. So, nagpasa pa rin ako. Tapos, nung November 30, nag-extend si UP for a week. Tapos, doon ko lang nakuha. Surprisingly, guys, may nagbayad ng tuition fee ko. And, masusurprise ulit kayo kasi hindi yun yung dad ko nagbayad. Hindi dad ko yung nagbayad ng tuition fee ko kahit na nakita niya na sobrang dami niya kumita. So, despite ito yung mga na-experience ko dun sa pangyayari sa buhay ko na wala akong tatay, ito naman yung mga achievements ko in life despite having this kind of family. So, unahin natin nung elementary ako. Guys, ito after a long time, 2010 to kinuha. Ngayon ko lang siya mapapakinggan ulit. And eto siya. Ano may audio? Ay, medyo nag-lag. Sige, papakita ko na lang siya mamaya. So, ito ako nung elementary ako. Ano lang ako, chill lang ako na estudyante, pero lagi akong champion ng speech fest namin. Talakera ako, ganong levels. Tapos, graduate ako as batch salutatorian ng class namin. Kahit na hindi ako pinag-exam teacher ko, tsaka 20 minutes lang ako nag-exam. Tapos nung ako din yung pinakabatang napasali sa dance group ng school namin. So yan. Yun yung, okay, sige, i-reveal ko sa inyo mamaya guys. So eto, nung high school ako, ayan, sumasayaw-sayaw ako, ganyan. Tapos, eto yung sister ko, pareho kami ng dance group. Hindi kami twins, guys. Tapos ito ako nung nag-radio broadcasting ako. Tapos ito yung ID ko that time. Asa na yun? So yun. Tapos, so ayan siya. Tapos nung high school ako, nag-military training din ako. Kasi sabi nila, hindi ko daw kaya. Dahil nga wala akong nakita na nagtitrain sa akin sa sa mga physical activities. Kasi mom ko, hindi talaga ma-physically. Dad ko, oo, nagbaboxing siya dati. So ayan, nag-military training ako, tapos nakuha ko yung position na Wing 3, Plans and Operation. Pang-5 siya sa pinakamataas sa hierarchy ng officers. And captain ako that time. Tapos, sinabi rin sa akin na dahil nga wala akong father figure, limited lang daw yung kaya kong pakisamahan. So eto, sa picture na to, yan, friends ako sa mga lalaki kasi akala nila wala akong father figure, hindi ko alam kung paano ako makipag-usap sa mga lalaki. Pero guys, hindi ako namimili. Nagulat ako na, ay may ganun. Kasi hindi ako namimili kung saan ka under dun sa spectrum. G lang, basta, maayos kayong kaibigan. Tapos sumasali din ako ng mga pageant at ang advocacy ko ay about family. And yan, sabi nila hindi daw ako marunong makipag-socialize dahil nga wala akong tatay, ganun. Pero nakakuha ako ng award sa prom namin kasi nakikichika naman ako sa ibang tao. Tapos yan, sumali, party list sa school namin. Diyan ako sumali ako as representative. Tapos na-issue din ako dyan kasi sabi nila na dahil nga wala kaming father figure at puro kami babae, ang tingin namin sa sarili namin masyadong mataas. At ako daw yung pasimuno ng bullying that time. Although na prove naman na hindi totoo and nag-exit kami ng election ng sister ko na clean yung name namin. May Jeje picture lang ako dyan. So eto na, nung
sa academics naman tayo dumako. Nanalo ako as best debater, grade 7 ako noon, ang mga kalaban ko na, mga grade 10, ganun, mga matatanda na. At yung argument ko. Tapos, nung graduate ako sa senior high, ayun na nakuha kong award. Bronze medalist ako. Pero all throughout my junior high school from grade 7 to 10, silver medalist ako. Tapos, syempre, sorry, medyo blurred lang, pero sa Shopee yan, guys. Silver, kahit na may financial crisis kami, silver member ako ng Shopee. Okay, so, ito naman, actually, college, hindi, senior high pa to. Nag-open ako ng shop. Kasi sabi nila, wala din daw akong business skills, katulad ng dad ko. Kasi nga walang guidance sa akin eh. Yung mom ko kasi sa finance lang siya. And yung dad ko yung president. So sabi nila, wala daw akong kanong skills. So nag-open ako ng shop, which is the Sugary. And proud to say na register siya sa DTI, guys. So, ayun. Thank you. Follow nyo. Joke lang. Okay, tapos nag-work din ako dahil din sa financial crisis namin. Kailangan ko mag-work sa Canada-based company, tapos graveyard shift ako. From 6 p.m. to 6 a.m. ako. Tapos, ang daming utos ng boss ko na hindi naman kasama sa work description ko, tsaka hindi din ako bayad. And guys, etong laptop na gamit ko, ito yung bunga nun. Yan yung bunga ng pagtatrabaho ko sa company na to. Tapos yan, itong bata na to, ito yung tutor ko. Grade 8 siya, tapos general subjects yung tinuturo ko sa kanya. Algebra, name it, tinuturo ko sa kanya. Tapos ngayon wala na siya dito sa Pilipinas. So ayan, despite yung late ako nakapag-submit sa UPCA, yan, nakapasa ako, guys. So, iyak ako ng iyak that time kasi wala na talaga akong pag-asa at akala ko aalis na ako ng Pilipinas. Akala ko hindi na ako dito tutuloy. Tapos, nung first sem, umabot yung GWA ko, guys, sa college scholar. Pero hindi ako umabot sa G-forms ng department namin. So, wala akong certificate. Tapos ngayon, guys, umabot ulit ako. Tapos yan, university scholar na ako ngayon. Thank you. So, ano ba to? Para saan ba yung mga props ko na yan? Tsaka itong mga ganito ko, pangyabang lang ba? So, actually hindi. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo that despite having this kind of setup sa family namin, ito ako, na hindi ako nagpadala dun sa kakulangan ko sa notebook, sa hindi ko pagkakaroon ng test permit, para hindi ko ma-achieve ko ano yung narating ko now. Oo, piname ko si Papa at some point na sana hindi ako naghahati ng notebook. Sana yung notebook ko pa Barbie, hindi yung stationery ng National Bookstore. So, sinisik ko siya, pero gumawa ako ng sarili kong paraan, gumawa ako ng sarili kong pangalan kung paano ko gagawin yung buhay ko. At hindi na natatapos dun sa familial background ko yung kaya kong gawin, yung capacity ko. And hindi ko sinasabi sa inyo to para i-romanticize yung pagkakaroon ng broken family. Kasi guys, sobrang hirap. Hindi ko inakala, nakakayanin ko siya na, girl, gising ka pa ngayon. Hindi ko kayang i-explain sa inyo ng short time. Yan, dumating na rin ako sa point ng it is what it is era ko. So, kung ano yung hindi ko kayang i-change, hindi ko na siya pakikialaman. Gagawa ko ng kaya kong i-control, baguhin para, ayun, may makita akong pagbabago. So, sa nakita nyo mga experiences ko, ano naman yung magagawa nyo bilang kayo ay galing kayo sa traditional family at maaring sa inyo hindi nyo nagigets or nagigets nyo pero hindi nyo fully na ma-feel kung ano yung na-experience ko kasi hindi nyo siya na-experience. Ito siya. So, una-una dyan, guys, huwag nyo kami kaawaan. Oo, nakakaawa yung story ko pero hindi namin kailangan ng awa kasi kaya namin mag-deliver kahit na ganito yung naging buhay ko. And yun, isa pa dun yung pagbanggit sa nangyari. Kasi katulad nung nangyari sa teacher ko, kahit na 11 years na yung lumipas, guys, nung narinig ko yun, umiyak ako kagad. Na hindi ko alam, yung mommy ko lang yung nakapag-realize sa akin na, anak, ito yung trauma mo, kaya ka umiyak that time. And yun, guys, trauma is a trauma, so hindi nyo pwedeng sabihin na dahil matagal ka nang hindi nagkaka-episode, hindi na dadating sa ganong point yun. And ano pa yung magagawa naman natin? Ito, choose wisely, guys. Piliin natin kung sino yung magiging partner natin. Kasi nga, sabi nga nung mga matatanda, yung mga anak, yung mga
makakapili tayo ng asawa, pero yung anak natin hindi makakapili ng magulang. So, ayan. So, mamili tayo ng tama, guys, katulad ng pagboto natin. Tapos isa pa dyan, yung pagkakaroon ng fair treatment. Kasi tulad dito, na huwag nyo kami kaawaan, kaakibat din dito yung huwag nyo pinopoint out na ano to, hayaan mo na kasi galing siya sa ganitong pamilya. Guys, hindi namin kailangan yun. Kailangan namin ng fair treatment. Ayun. Tapos, eto, nabasa ko lang kanina sa TikTok. Parang nakikisama yung TikTok sa akin. Sabi niya na, when you're born in a burning house, you think the world, is on fire. Sorry, baliktad lang siya. But it's not. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na kung kayo man, lalo na dun sa bahagdan kung saan na galing kayo sa broken family. Guys, kung nai-experience nyo na, pakiramdam nyo na yung buong mundo, ganito na yung tingin sa atin. Huwag. Kasi sa family niya lang yan, kaya nung kumuha ng panibagong house and panibago niyong home. And yun, sana dumating tayo lahat sa ganung point. And yun lang. Thank you.